At ngayong pong umaga, pinamagatan ko po ang ating pag-aaral ng God's Way to Have a Successful Life. God's Way to Have a Successful Life. Bago po tayo magpasimula sa ating gawa, sa ating pag-aaral, tayo po muna ay panandali ang manalangin. Let us pray. Ama naming nasa langit, patuloy po kaming nagpupuri at nagpapasalamat po sa opportunity na binigay niyo sa amin upang mag-aaral ng inyong salita. Sa patuloy na pag-aaral po ng inyong salita, buksan niyo po ang aming puso at isipan. Patuloy nga po na mapapurihan namin kayo sa pamamagitan ng pag-aaral. At patuloy na baguhin niyo po kami sa pamamagitan ng inyong salita. Ito po ang aming samad dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Ito pong Book of Samuel, ang dinidiscuss po dito ay transition po from 12 tribes to isang bayan po ng Israel. So dati po, yung letter po na ito ay magkakaroon po sila ng union. Kumbaga po, dati marami silang tribo. At ngayon po, magiging isang bansa na po sila. At yun po ay ang bansang Israel. From slavery po, sila po ay nakalaya sa Egypt. And ngayon po, meron silang covenant sa Panginoon. Kapag sinabi kong covenant, kasunduan sa Panginoon. At ngayon po, dadalhin po sila ng Panginoon sa kanilang pangakong lupa, sa Promised Land. And nung dinala po sila ng Panginoon sa Promised Land, binigay na ng Panginoon yung blessing niya sa kanila. Ine-expect po ng Panginoon na sila po ay magiging tapat sa Diyos. Kumbaga po, kahit sino naman pong tao na kapag pinagpala ng Panginoon, ang response po ng tao ay magiging tapat at susunod sa Diyos. Kahit po minsan stubborn ang tao, kapag pinagpala po yan ng Panginoon, ang automatic na response, Lord, dahil binless mo ako, susunod ako sa iyo at i-worship kita. So yun po yung automatic response po dapat. Pero ang bansang Israel po ay kakaiba. Sila po ay stubborn na bansa. Sila po ay matigas na ulo sa ating Diyos. Kumbaga po, binless na sila, pinrovide na yung pangangailangan nila. Kaya nga po yung promised land, ano po yun hinanda yun ng Panginoon para sa kanila. And yet, nung ibinigay na yun ng Panginoon sa kanila, ang naging response po nila ay naging stubborn pa rin sila. To the point po na yung kanilang moral ethics ay nawala po. So ganun po yung nangyari sa bansang Israel. Kumbaga po, kind of weird na ibinless sila ng Lord, pinagpala sila ng Panginoon, pero ang response nila sa Panginoon ay disobedient. So yun po yung nangyayari sa kanilang buhay. And this, yung 1 Samuel po, meron pong mga character dito na main. Una po si Samuel, yung ating pong pag-aaralan ngayong umaga, si Saul at si Haring David. So yung bansang Israel po, dinedemand nila, nag-aas sila, dahil nga po dati marami silang tribo, ngayon po dahil naging isang bansa na po sila, nagdedemand sila sa Diyos ng isang leader. Nagdedemand sila sa Diyos ng isang leader. At ngayon pong umaga, ang pag-aaralan natin, paano nga po ba nagiging successful ang buhay natin sa kaparaanan ng Diyos? Paano po ginagawa ng Diyos na maging successful yung buhay natin para po sa Kanya? At para po sa aking unang puntos, God's Word for His people. God's Word for His people. Sabi po dito sa verse 1 to 10, isa po tong story ni Eli at tsaka po ni Samuel. Dito po, sa verses na ito, may conversation po. So, ang character po dito, si Eli, si Samuel. Si Eli po ay isang priest. So, isa po siyang leader sa simbahan, sa iglesia. And si Samuel, yung ating pong pag-aaralan, at si Yahweh. Dito po, sa verse na ito, kung mababasa po natin, ang ating Panginoon ay tinatawag po si Samuel. Kaya po ang sabi dito sa verse 4, sabi dito, siya'y tinawag ni Yahweh, Samuel, Samuel. Tapos ang response po ni Samuel, narito po ko, sagot niya. At tumakbo po siya kay Eli. 3 beses po nangyari yon na tinawag ni Yahweh si Samuel at laging lumalapit si Samuel kay Eli. Akala po ni Samuel, ang tumatawag sa kanya si Eli. Dahil dito po sa panahon na ito, si Eli po ay medyo mahina na at malabo na ang paningin. Kaya ang response po natin, di ba, halimbawa may tao na may sakit tapos may narinig tayo. Ang una po nating lalapitan
yung may sakit. Kasi, baka may kailangan, baka kailangan ng tulong. At ganun po yung nangyayari. 3 beses po yung nangyayari na tinawag ni Yahweh si Samuel. At pagkatapos po nun, lumalapit si Samuel kay Eli. At yung 4th time po, ang sabi po dito, yung last po na pagtawag ni Yahweh kay Samuel, ang sasagot raw po ni Samuel dito, ang sabi, nakikinig po ang inyong lingkod. Yun po ang magiging response ni Samuel. Kapag sabi po ni Eli kay Samuel, o kapag tinawag ka pag may narinig ka ulit, ito ang iyong sagot. Nakikinig po ako ang inyong lingkod. So doon po, ni-recognize na si Yahweh ang tumatawag. At sa huling pagkakataon po, sa 4th time, tinawag po ulit ni Yahweh. Sabi dito sa verse 10, si Yahweh ay lumapit kay Samuel at muling tinawag, Samuel, Samuel. Sumagot si Samuel, ito po yung sagot niya, magsalita po kayo, nakikinig ang inyong lingkod. So yun po yung conversation. So tinawag ni Yahweh si Samuel. Makikita po natin dito sa verse, bibigyan ko lang po ng highlight, yung verse 3. Sabi po dito, si Samuel ay natutulog naman sa sanktuaryo kung saan naroon ang kabanantipan bago magmadaling araw at nagsindi ng ilawan sa sanktuaryo. Dito po makikita natin na bagamat that time po kasi ay hindi po masyadong nag-i-speak si Lord. So wala pong prophets that time. Pero active po ang pagkilos ng ating Panginoon. Bagamat po wala pong priest dati sa panahon na yon. Kumbaga po sa panahon nila ay wala pong salita ng Diyos, walang propeta na messenger ng ating Panginoon. Kumbaga po sa ating buhay ngayon, sa buhay nila, kumbaga ang tragic po ng buhay ng isang Kristiyano o isang pinili ng Diyos kung wala ang salita ng Diyos. Sa panahon po nila, wala pong prophets na itinatayo ang Panginoon maliban kay Samuel, that time nung tinawag ng Panginoon. Kumbaga wala po silang access sa salita ng Panginoon, sa special revelation ng ating Panginoon, sa kanyang salita. Isa po yun sa pinaka-tragic na pwedeng mangyari sa mga mananampalataya, yung hindi po magkaroon ng salita ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya po makikita po, bagamat po sa panahon nila, meron pong, andun po yung first 5 books, yung Pentateuch, yung Book of Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Bagamat po meron sila nun, hindi po nagiging sapat ang salita ng Diyos, yung mga 5 books na yon, para po gabayan ang kanilang bayan. Kaya nga po ang nagiging resulta, sila po ay naging stubborn. Kapag wala po ang salita ng Diyos sa ating buhay, ang magiging response po nun, ang mangyayari po sana nun, ay wala pong gabay na nagmumula sa Panginoon at magiging matigas po ang ating ulo. Nakakalungkot po dito sa story na to, sa verse 1 to 10, bagamat po priest si Eli, pwede siyang gamitin ng Panginoon, ngunit si Samuel ang tinawag. For what reason po kaya? Tinawag po si Samuel dahil yung pamilya ni Eli ay nagiging stubborn na rin, nagiging matigas ang ulo. So hindi po na-manage ni Eli bilang priest yung kanyang household. Hindi niya po nagabayan ang kanyang sambahayan. Kaya naging stubborn. Kaya na-disqualify po siya sa pagiging priest dahil po sa katigasan ng kanyang pamilya. At hindi po niya nagabayan ang kanyang pamilya. At wala po ang salita ng Diyos sa kanila. Nakakalungkot man po dito na nag-stand si Lord ng ibang tao dahil hindi na po nakikitang qualified yung kanyang manggagawa. At tayo po ay tinatawag ng Diyos upang aralin ang kanyang salita. Ang tanong ko po dyan, when was the last time po na nagbukas tayo ng ating Bible? When was the last time na nag-aral tayo ng salita ng Diyos? Nakakalungkot man pong sabihin, pero maraming mananampalataya at maraming Kristiyano na nagpe-pray, Lord, gusto kong malaman ang inyong kalooban, pero hindi po nagbubukas ng Biblia. Nandyan po ang salita ng Diyos. Meron po tayong Bible, soft copy man po yan or hard copy. Nandyan po ang salita ng Diyos. Ngunit hindi po natin binubuksan. Hindi po natin inaaral ang kanyang salita.
Minsan po, dito lang tayo nakakapagbukas ng Bible sa ating simbahan. Sa kanya-kanya nating tahanan, hindi na po tayo nakakapagbukas. Kagaya po nung conversation ni Lord and ni Samuel, kita po natin, dun sa story, makikita natin na wala pong salita, wala pong madalang po ang revelation na nagmumula sa Panginoon. At tayo po merong revelation ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita, ngunit hindi po natin binubuksan. Sad to say po, maraming Kristiyano nowadays don't value God's Word. Hindi po binibigyan ng value yung salita ng Diyos. At nakakalungkot man sabihin, baka isa po tayo sa mga yon, na hindi po natin binavalue ang salita ng Diyos. Minsan po, nagsishare tayo ng God's Word. We share God's Word, and yet sometimes, we forget to study and dwell to God's Word. Binabahaginan po natin yung ibang tao na ito yung sinasabi, ini-encourage natin yung ibang tao sa pamamagitan ng salita ng Diyos. But in reality po, tayo mismo ay hindi inaaral o hindi malalim na inuunawa ang salita ng Diyos. Ang tanong ko po dyan, after that scenario, ano po yung nangyayari sa conversation ni Samuel at ni Yahweh? Gusto niyo po bang malaman kung ano po ang nangyayari if hindi po tayo nag-aaral o hindi po natin pinapahalagahan ang salita ng Diyos? Gusto niyo po malaman? Alam niyo po ba ang resulta ng hindi pagbabasa at pagsasabuhay ng salita ng Diyos? Gusto niyo po malaman? Ito po yung resulta o ito po yung magiging effect kung hindi po natin inaaral at isinasabuhay ang salita ng Diyos. And for my second point, God's discipline for His people. God's discipline for His people. Makikita po natin dito, sinabi po ni Yahweh na paparusahan daw po niya ang bansang Israel. Kaya po ang sabi dito sa verse 11, sinabi ni Yahweh kay Samuel po, hindi magtatagal at may gagawin akong kakilakilabot na bagay sa Israel. Lahat na makakabalita nito'y mabibigla. Isipin niyo po, yung bayan po ng Panginoon, may gagawin raw po siyang kakilakilabot. Hindi lang po nakakatakot, ngunit kakilakilabot daw po. Kumbaga po, iba yung intensity, iba yung resulta ng gagawin ng Panginoon. Isipin niyo po, ang bansang Israel ay sikat, famous po sila dahil sila po ang bayang pinili ng Panginoon. Ngunit ang sabi dito, ang lahat na makakabalita nito ay mabibigla. Sabi po sa verse 12, pagdating ng araw na iyon, gagawin ko ang lahat ng sinabi ko laban sa sambahayan ni Eli. Mula sa umpisa hanggang sa katapusan. Sabihin mo sa kanya na habang panahon kong paparusahan ang kanyang sambahayan, sapagkat hinayaan niyang lapastanganin ako ng kanyang mga anak, ni hindi man lamang niya pinahinto ang mga ito. Dahil dito, isinusumpa kong hindi mapapawi ng anumang handog ang kalapastangan ng ginawa ng sambahayan ni Eli. Yun po yung gagawin ni Yahweh sa sambahayan ni Eli at sa bansang Israel. Paparusahan niya po ang bansa. Didisiplinahin po ni Yahweh ang kanyang bayan. Kumbaga po, sila ay nasa maganda ng lugar, sila ay nasa promised land na, sila ay hindi sumunod sa Diyos, sila ay nag-disobey sa Diyos, at ang gagawin ng Panginoon, didisiplinahin niya ang kanyang bayan. At tayo rin po, kung tayo ay nagdi-disobey sa ating Panginoon, kung tayo ay hindi sumusunod sa Panginoon, tayo po ay didisiplinahin ng ating Panginoon. At kapag sinabi ko mong disiplina, wala pong disiplina na hindi masakit. Kumbaga po, naalala ko nung bata ako na lang po, nung bata ako po kasi ay makulit na bata. Hindi po halata, no? Ako po ay matigas na ulo, matigas po talaga yung ulo ko nung bata ako. Sobrang disobedient ko po talaga sa aking magulang. Kaya nga po nung sinabi ko magpapastor ako nagulat po yung magulang ko Ikaw, matigas ang ulo, magpapastor? Ayan. So ganun po yung yung may doubt po sila nung una nung ako po yung magpapastor. Kasi ganun po katigas yung ulo ko. At yung pagdidisiplina po sa akin ng magulang ko ay hindi po madali. Kumbaga po, syempre, dahil siguro naman, yung mga bata po ngayon, ewan ko po kung napapalo pa sila.
Pero sa panahon po kasi namin, sa panahon ko po, napapalo pa po ako at napapaluhod sa munggo. So yun yung disiplina sa akin. At kapag pinag-usapan po natin yung disiplina sa konteksto ng tao, wala pong disiplina na hindi masakit. Mapapalo man yan, verbally na disiplina, masakit po talaga ang disiplina. At tayo po mga tao, ayaw po natin ng disiplina. Ayaw po natin ng nasisita o napagsasabihan. Minsan nga po sa daan, kapag napagsabihan ng enforcer, parang ayaw po natin tanggapin na feeling natin tayo yung tama. O kaya sa ibang tao, kapag dinidisiplina tayo, minsan ayaw po natin tanggapin yung disiplina kasi feeling po natin tayo ang tama. So kapag dinidisiplina po ang isang tao, ayaw po natin yun. At makikita po natin dito, dahil po sa ginawa na kalapastanganan ng bansang Israel at ni Eli at ang kanyang sambahayan, didisiplinahin sila ng ating Diyos. Ang kasalanan po nila, resulta po ng kawalan ng salita ng Diyos ay kasalanan. At ito po ay nagli-lead sa disiplina ng ating Panginoon. Sila po ay nagkasala at sila po ay didisiplinahin ng ating Panginoon. Kaya po ang sabi dito sa Hebrews 12 verse 5 to 8, nakalimutan na ninyo ang salitang nagpapalakas ng loob sa inyo bilang mga anak. Sabi po dito, anak ko, huwag mong ipagwalang bahala ang pagtutuwid ng Panginoon. Huwag manghina ang iyong loob kung ikaw ay kanyang sinasaway. Sapagkat ang minamahal ng Panginoon ay kanyang itinutuwid. Ang bawat itinuturing na anak ay hinahagupit. Magtiis kayo alang-alang sa pagtutuwid, mga anak, at ituring sa inyo ng Diyos. Meron bang anak na hindi didisiplina ng kanyang ama? Kung hindi kayo dinidisiplina, ang lahat naman ay dinidisiplina. Kayo'y mga anak sa labas at hindi tunay na mga anak. Kaya dapat po yung disiplina ng Panginoon sa ating buhay, titake po natin yun as blessing. Bagamat po, walang disiplina na hindi masakit, pero every time po na kinokorek tayo ng salita ng Diyos, every time po na tinatama tayo ng Diyos, dapat po titake po natin yun as blessing. For what reason po? Bakit? Kasi po yun ang nagpapatunay na tayo ay anak ng Diyos. Kaya kapag nararanasan po natin yung disiplina ng Diyos, ibig sabihin yun po ang nagpapatunay na tayo ay anak ng Diyos. For example po, ako ay may anak na. O yung kapitbahay ko may anak na. Pwede ko po ba disiplinahin yung anak ng kapitbahay kahit mali yung ginagawa? Pwede po ba? Sabihin ko, papaluin ko yung anak mo kasi makulit eh. Hindi po, di ba? Kasi hindi ko yun anak. Wala akong control sa bagay na yun. Out of control ko na yun. Hindi ko na-cover ng pagdidisiplina yun. Kasi anak po yun ng kapitbahay ko. Ibig sabihin po, yung anak lang ng Diyos ang kanyang didisiplinahin. At kung tayo po ay hindi didisiplina ng Diyos, baka tayo po ay hindi anak ng Diyos. Kaya po, pag nakakaranas tayo ng pagdidisiplina na nagmumula sa Diyos, ang response po natin, thank you, Lord. Kasi yun po ay nagpapatunay na tayo ay kanyang anak. Kaya mo, sabi dito sa verse 6, sapagkat ang minamahal ng Panginoon ay kanyang itinutuwid at ang bawat itinuturing na anak ay hinahagupit. Tingnan niyo po, hindi lang palo, hinahagupit. Kapag sinabi pong hinahagupit, yung tipong kahit hindi malumpo ka na, hindi ka titigilan. Yung po yung hinahagupit. Pero pinapakita po dito na minamahal ng Panginoon ang kanyang mga tinutuwid. Ibig sabihin po, gaya po ng mga magulang, nung bata po ako, hindi ko pa maintindihan yung Kaya kita pinapalo kasi mahal kita. Hindi ko po naiintindihan yun. Sabi ko, ang sakit ng palo, tas mahal mo ko. Hindi ko po talaga naiintindihan yun. Nung tumanda ako, medyo naiintindihan ko na po. Medyo lang, hanggang ngayon, medyo pa rin po eh. Yan. So, ngayon, medyo naiintindihan ko na kaya po pala disiplina kasi mahal mo yung tao. Kasi gusto mong lumaki ng maayos. Gusto mong hindi mapariwara. Kaya ganun po ang ginagawa ng ating Panginoon. Tayo ay mahal ng Panginoon. Kaya tayo po ay kanyang didisiplina. Kaya kapag hindi po tayo nakakaranas ng disiplina na nagmumula sa Panginoon, baka hindi po tayo anak ng Diyos at hindi po tayo mahal
ng Diyos. Kaya wag po nating ikatampo o ikasama ng loob kung tayo po ay dinidisiplina ng Diyos. Sapagkat gaya po ng aking sinabi, ito po ay nagpapatunay na tayo ay kanyang anak. Minsan kapag nakakaranas tayo ng disiplina, nagbumo sa Diyos, Lord, bakit mo naman ako pinaparusahan? Ba't mo naman ginagawa sa akin to? Nagsisimba naman ako lagi. Maatin naman ako sa midweek. Bakit naman disiplina mo pa ako? Pero wag po natin ikatampo o ikasama ng loob ang pagdidisiplina ng Diyos sa atin. At para po sa aking huling puntos, God's guidance for His people. God's guidance for His people. Sabi po dito, habang lumalaki si Samuel, patuloy siyang pinapatnubayan ni Yahweh at nagkatotoo ang lahat ng sinabi niya. Dahil dito, kinalala ng buong Israel mula sa Dan hanggang sa Beersheba na si Samuel ay isang tunay na propeta ni Yahweh. Patuloy na nagpapahayag si Yahweh sa Shilo sapagkat siya'y nangusap kay Samuel sa Shilo. Dinirinig ng buong Israel ang salitang pinapahayag ni Yahweh. Dito po makikita natin na ginabayan ni Yahweh si Samuel. Ginabayan ni Yahweh si Samuel. At nakita po natin yung naging ministry ni Samuel sa kanyang bayan. To the point na yung kanyang bayan na stubborn, na matigas ang ulo, pinapakinggan na po si Yahweh sa pamamagitan ni Samuel. Kaya tayo po bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano, meron tayong comfort at meron tayong assurance na tayo po ay iingatan ng ating Panginoon. Tayo po ay sasamahan at papatnubayan ni Yahweh sa ating lakbayin. Lagi po nating tatandaan na tayo po ay kanya ng mga anak. Kumbaga po, kayo nga pong mga magulang, hindi pa pala ako, kayo pong mga magulang, ginagabayan nyo po yung inyong mga anak hanggang sa paglaki. Minsan po, kahit may pamilya na, gusto nyo gabayan pa rin eh. At ganoon din po ang ating Panginoon. Tayo ay gagabayan niya sa palagian. Kaya may comfort po tayo eh, na kahit anong mangyari sa ating buhay, tayo ay gagabayan ng ating Panginoon dahil tayo ay kanya anak. Kaya po ang sabi dito, sa awit 32 verse 8 and 9, ang sabi ni Yahweh, aakayin kita sa daan, tuturuan kita at laging papayuhan. Sabi sa verse 9, huwag kang tumulad sa kabayo o sa mola na walang pangunawa, na upang sumunod lang ay hahatakin pa ang renda. Yung mga kabayo po, isa po sa character nila ay yung medyo matigas po ang ulo. Kaya meron po silang tali sa palagian eh. Kumbaga po, mahirap silang i-train na matuto sa kanilang mga sarili. Kaya po yung mga kalesa, tsaka po yung ibang kabayo, di ba po ang pang-guide sa kanila ay tali. May tali po sila na nakaano sa bibig nila para hinihila po na kanilang hinete. Hinete po ba ang tawag sa nagdadrive ng kabayo? Sa kanilang hinete. So yun po yung way nila para i-guide. Hihilahin po yung tali para doon sa direction kung saan sila pupuntahan. At hindi po madali yun kasi nakakabit po yun sa kanila at hinihila po. Yung iba po nakikita ko sa bibig po nakakabit yung yung kanilang tali. Kaya po ang sabi dito sa salita ng Diyos, sabi ni Yahweh, aakayin kita sa daan at tuturuan at laging papayuhan. Kita niyo po yung guidance ng ating Panginoon. Hindi po marahas, ngunit aakayin. Kapag sinabi po nating aakayin, yun po ay dahan-dahan. Yun po ay may pag-alalay ng ating Panginoon at tuturuan kita. So hindi lang po lagi palo ang gagawin sa atin ng Panginoon, ngunit tayo ay aakayin. Kumbaga po sa isang bata at matanda, inaakay ng bata yung matanda. Ito po ay dahan-dahan at itinuturo ang daan na dapat lakaran. At hindi po kagaya ng kabayo. Kaya dapat po tayo, every time po na ginagay tayo ng Panginoon, ganito po ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Inaakay niya po tayo sa dapat nating puntahan at dapat lakaran. Huwag po nating isipin na laging disiplina lang ang ginagawa ng Panginoon, ngunit tayo po ay kanyang ginagabayan. Kaya nga po ang prayer natin lagi, Lord, gabayan niyo po kami sa araw-araw na aming ginagawa. Huwag niyo pong hayaan na mapahamak ako o mapahamak tayo, ngunit akayin tayo ng Panginoon
sa palagian. At dito po ako magtatapos. Dahil po sa buhay ng bansang Israel, yung absence po ng salita ng Diyos sa kanilang buhay, sila po ay nagkaroon ng magulong buhay at sila po ay na-misdirect sa kanilang buhay bilang bayang pinili ng Panginoon. At yun po ay nag-lead sa kasalanan. Sila po ay nagkasala sa Diyos. At makikita po natin, through the discipline na ginawa ng Panginoon sa kanila, sila po ay niredeem. Muling tinubos ng Panginoon sa kanilang mga kasalanan. At hindi lang po yun ang ginawa ng ating Panginoon sa kanila. Sila po ay pinatnubayan ng ating Panginoon upang makabalik sa Kanya. Hindi lang po disiplina ang ginawa ng Panginoon, ngunit ni-restore po ng Panginoon ang Kanyang bayan para sa Kanyang kapurihan. At tayo po, every time po na hindi po tayo nakakapag-aral ng salita ng Diyos at tayo po ay nakakasala, tayo po ay nakakagawa ng kasalanan, nalalabag natin ang salita ng Diyos, hindi natin nabibigyan ng kapurihan ang ating Diyos. Every time po na ganun yung nangyayari sa atin, tayo po ay didisiplinahin ng Diyos at tayo po ay Kanyang ibabalik sa Kanya. Tayo po ay Kanyang i-redeem. Tayo po ay Kanyang tutulungan upang makabalik sa Kanya at para po mabigyan siya ng kapurihan at tayo po ay Kanyang gagabayan sa palagian. Maging comfort po natin na every time na nagkakasala tayo, bagamat didisiplinahin tayo ng ating Panginoon, tayo po ay Kanyang ibabalik sa Kanya at tayo po ay Kanyang gagabayan sa palagian. Yun lamang po yung ating pag-aaral. Tayo po ay pananaligang ang manalangin. Ama naming nasa langit, patuloy po kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa inyong salita na kami po ay pinapaalalahanan nyo na mahalaga ang inyong salita sa aming buhay. At sa every time po na kami po ay magkakasala sa inyo, every time po na magdi-disobey kami sa inyo, alam po namin na kayo po bilang aming Ama nasa langit, didisiplinahin niyo po kami. Alam po namin na hindi madali at hindi masarap madisiplina, pero ito po ay nagpapatunay na kami po ay inyong mahal. At sa inyong pagmamahal, kami po ay inyong tutubusin muli sa aming mga kasalanan. Kami po ay ililigtas niyo muli sa aming mga kasalanan. At kami po ay inyong gagabayan sa palagian. Patuloy na samahan at gabayan niyo po kami makapamuhay na naayon sa inyong salita at patuloy na makita si Kristo sa aming buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.